Isang magandang lalaki ho ako. It is a Friday already. Bukas wala na akong pasok. Day off na ako bukas. Pero excited talaga makabalik sa ating programa. Kaya ang pagbati ho namin sa inyo ng isang magandang gabi. At samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa pang-Viernes sa pagtatanghal ng programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Brother June Banag, hanggang alas 11 ng gabi. At sa pagkakataong ito, nais ko lamang pasalamatan po si Kuya Poy. Maraming salamat, Kuya Poy, sa pangalaga sa ating bahay nung tayo wala, no? Napakatyaga ni Kuya Poy sa mga listeners natin talaga they stuck it out with him. Talagang sinuportahan si Kuya Poy. Thank you po. Maraming salamat sa iyo, ha? At karangalan ko talaga na mahawakan mo ang programa at mapangalagaan mo. Batiin din natin yung kanyang daddy, si Supreme Bishop Armando Ladao de la Cruz ng Philippine Independent Catholic Church, ang daddy ni Kuya Poy, na nakikinig din sa programa natin. I'm very proud of your son, Bishop de la Cruz. Napakabait po ng inyong anak at napakahusay na isang kasama dito sa ating trabaho. Thank you so much. At sa mga kaibigan po natin, sa mga listeners natin na hindi ho bumitaw sa ating programa samantalang tayo ay wala, maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo po ay kasabay na napapanood at napapakinggan din po sa Facebook page ng 92.3 True FM at Channel 19 sa Signal Cable. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. Siyempre mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM YouTube channels para naman po sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi at magbahagi ng kanilang mga kasaysayan ng buhay, mga kasaysayan ng tagumpay, mga suliranin na kanilang kinakaharap ngayon. Maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong contact number at ang inyong pangalan para ho alam namin kung sinong kausap namin. O dili kaya po, tumawag po sa ating hotlines. Ang ating hotlines ay 8689-3289 at 8689-3290. Ganun na, bago na yun. Pala, ulitin natin, no? Pwede kayong tumawag dito sa hotlines natin para makapagkwentuhan tayo. 8689-3289 at 8689-3290. Yan ho ang ating bago number. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi sa mga naghihintay ng kwento-kwento. Naku, it was very tiring. Tagal na biyahe, no? Ano yung mga pinuntahan natin? Kasama natin ang mga Dr. Love Pilgrims. Isa dyan si Mami Lorleen Gonzalez at ang kanyang anak, si Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City. Andyan si Belen Carpenter na bagong pilgrim ng Dr. Love. Si Kumaring Zenny Dayang Hirang, si Ming Puhanes, at marami pang iba na kasama natin, mga dati na nating nakasama, na ngayon ay nakasama natin dito sa ating huling trip. Unang bagsak namin ay Portugal. Nagtungo tayo sa Fatima, Portugal. Medyo maulan doon sa Fatima, Portugal nung kami dumating doon. And then, inikot na po natin yan. Ano? Nagpunta tayo sa Espanya. Nagpunta tayo sa Montserrat, Our Lady of Montserrat. I was able to touch the original image of Our Lady of Montserrat. Alam nyo, sa Europa, tuwan-tuwa ako dahil kapag ikaw ay disabled, gagaya ni Brother June, na naka-wheelchair,
alam nyo, binibigyan talaga ng priority. Yung mga disabled individuals, kagaya ko, halimbawa, naka-wheelchair, pag nakita nila, o halimbawa, tumatawid ka sa kalsada, titigil talaga yung mga drivers at pagbibigyan kang tumawid. Or, kapag nakasabay ka nila sa elevator, hindi sila sasakay, ikaw ang papaunahin nila. Talagang they give priority to disabled. Nakita ko tuloy ang difference dito sa ating bansa. Oo. Dito sa atin, maraming mga establishments dito ang hindi pa rin disabled friendly. No? Wala pa silang mga ramp. Hindi lahat merong ramp eh. Pero doon sa Europa, nakita natin talaga lahat may ramp, lalo sa Paris or sa Lourdes, Our Lady of Lourdes, doon sa area na yon, ano? Pag may disability, talagang binibigyan nila ng priority. Yun sana ang maganda. Eh dito sa atin, sa mga malls, meron ngang mga designated na mga lugar na makikita mo nandun yung logo ng disability, no? Persons with Disability. PWD. Makita mo, ang dami nun, ha? Pero, bantayan mo kung sino mga gumagamit ng mga spaces na yan para sa mga PWD at mga senior citizen. Napakarami, hindi po mga disabled. Ginagamit nila, kasi nakakalusot. Ginagamit nila yung spaces para sa parking ng PWD. Nakakalusot kasi eh. Ito pa isang maganda. Buwaba kami sa Terminal 3 pagbalik dito. Nako, eto na. Proud ako. Sabi ko, ang ganda ng Terminal 3. Very proud ako sa mga Pilipinas, sa mga turista natin. Kasabay ko sila dun sa immigration eh, no? Nang ako'y lumabas na, nagpunta ako sa restroom ng Terminal 3 sa arrival. Diyos mio, utang na loob. Pakisili po yung ating toilet dyan. Sa Terminal 3 sa arrival, ubod ng dilim, mapanghe, mabaho, ang dilim at marumi. Nakakahiyang makita ng mga turista. Sos, parang talagang third country na tayo talaga. Parang hindi na mababago ang bagay na yan. Nakakatuwa. Oo. Nakakahiya kayo. Nagtaas pa naman ang di ba? Itataas daw kasi ang itataas daw ang travel tax para may magamit sila para doon sa pagpapaganda. Itinaas na nga ang travel tax, wala pang nababago. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. 9:52 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Palipad hangin, kailan kaya sasabihin? Alright, so puntahan muna natin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Baka, meron ba tayo ngayon na Pest to Pest? Meron tayo? Episode natin ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Wala sa akin yung script ko ng ng mabuting balita for tonight. In the meantime, atin muna pong panoorin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Alamin natin ang episode ngayong gabi at doon sa mga naghihintay. Sa mga naghihintay ng bagong episodes ng Face to Face, antabayanan po ninyo very soon. Makita niyo malaking pagbabago sa programang Face to Face sa TV5. Narito ang ating episode ngayong gabi. Ang title ng ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, tubig namin yan, hoy! Panoorin po natin. At ito'y naghamon na dito pa makipagkita sa face-to-face. Pero Nanay Florida, totoo bang hindi nagbabayad ng tubig yung nakasubmeter sa iyo? Hindi nga po, kasi noon una, naputulan na naman ako. Ako na naman ang gumawa ng paraan. At tuwing sisingilin mo po sila, marami pong dahilan. Tapos lagi pong wala. Ako rin po, minsan lagi rin po akong wala. Pagka sinasabihan mo na, ganito, gawan natin ng paraan, sila pa pong galit. Habang ino-offer mo na Opo. gumawa ng paraan, sila pa ang galit. Sila po Sa ano bang nagagalit sa paraan akin. ang ino-offer mo? Sabi ko po, gawan natin ng paraan kung gusto ninyo. Magbigay kayo kung magkaanong kaya nyong ibigay, ako na lang gagawa ng paraan. Kasi po, yung kaibigan ko na nagpapahiram sa akin ng tubig, siya rin po nagpahiram sa akin para magpakabit ng sariling linya. Ng sariling linya. Ang siste po niyan, noon pong naniningil na sa akin tong iniraman ko ng pera,
wala po akong maihulog dahil hindi na nga po sila nagbabayad. Isang pamilya ba ito o isang tao lang? Ang pakiusap niya sa akin noon, sila lang pamilya. 4 sila nung na high blood na ako kasi hindi lang pala yung isang pamilya yung pinaiigib, 4 na pamilya na. Kaya nagtataka ako, bakit ang laki-laki lagi ng bill? Grabe. Gaano katagal na siyang hindi nagbabayad ng tubig? Nito po, bago nung unang naputulan ako, 3 buwan na hindi siya nakabayad. Ang tagal na ng 3 Ngayon, buwan. Naunti-untian ko na naman po sa Maynila. Ang layo-layo pa po ng lalakarin ko, Cordillera pa. Sa tanda ko nang to, ang sama-sama po ng loob ko dahil nung madiscover kong nagpapaigib pala, hindi man lang nagsabi sa akin. So, sa tingin mo ba, Aling Florida, nagpapaigib siya, binabayaran siya ng mga pinag-iigiban, diba? Kumikita pa siya doon. Opo. Pero hindi siya nagbabayad sa'yo. Hindi po. Paupahan ba ang lugar ninyo, Ate Florida? Isa lang po ang border ko. Isa ang border mo, pero yung meter na yon, maraming naka-submeter. Hindi po, Tama ba? Opo. Dalawa naka-submeter So, sa isa akin. nga itong inirereklamo mo. Opo siya. Okay, so magkano nang hindi nababayaran sa iyo? Kulang 3,000 na po Kulang 3,000. So, yan din ang utang mo dun sa Opo, yung... sa tumulong sa iyo. Yung kaibigan kong iniraman ko ng pangpakabit ng linya, pumalya na ako ngayon. Siyempre, nag-aano na rin sa akin. Tapos, pati sa kanya, galit din sa kanya Napaka-importante ng tubig. Yun nga po At totoo yan di ba, Aling Florida, kahit wala ng kuryente, basta't may tubig lang. Oo nga po Oo. Sa katunayan nga po sa akin din nakakabit ng kuryente ang mga yan Bakit sa tingin mo nagagawa sa iyo itong mga ganito? Dahil po sa awa ko nun na wala silang ilaw, kagustuhan ko rin na magkailaw sila dahil ayaw ko rin po na baka mamaya magkasunog dahil gagamit sila ng kandila. Pinakabit ko po sila. Naku. Yes, Kuya Alex. Hindi, natataka ako, bakit hindi kumuha yung mga yon ng diretsahang metro? Yung sarili nilang metro. Bakit siya nag-o-offer? Yung ba'y nakatira sa isang bahay nila? Oo, po bakit ganon, sa inyo mother? nanggagaling yung metro? Nangungupahan lang po sila. Tapos so isang mahirap po kasi mag-ano sa tatalon kasi sa amin, nakaban po sa Meralco dahil maraming hindi nagbabayad. Oh, kaya mahirap. Paano kaya sasagutin ng unpaid subscriber ng tubig ang mga paratang ni Florida? Tawagin natin, Joanne, pasok! Nagsasabi mo sa akin, sasalita ka dapat yung totoo lang. O, bakit? Hindi gumagawa ka rin ng kwento. O bakit? O, bakit? Totoo naman Sinasabi mo, hindi naman tayo Totoo totoo. naman Ilan sinasabi mo, ikaw pang galit. Talaga. Ikaw pang Ba't galit. mo ka magagalit? Joanne, diretsahang tanong. Pinagkakakitaan mo ang linya ng tubig ni Nanay Florida, hindi ka pa nga bayad, tapos nagpapaigib ka pa sa iba. Totoo ba ito? Totoo naman po, nagpapaigib naman po ako talaga ng tubig. Itong, inirereklamo sa iyo na pinagkakitaan ginawa mo ng negosyo ang linya ng tubig ni Nanay Florida. Hindi ko naman po ginawang negosyo. Ang sa akin lang po kasi, may mga yung, kagaya po yung kapitbahay po namin, tsaka po yung kamag-anak ng asawa ko, nakiusap din po sa akin na sa akin po mag-iigib. O, tsaka yung kamaritesan niya. Oo, bakit? Nagabayad naman siya kahit saan bakit? iigib. Kahit O, di ba? nagabayad siya. Diba? O, Pag bakit? nakatalikod na ako, akong pinag-uusapan O, ninyo. ba't hindi mo rin magagawa sa amin Ganda-ganda yan? kayo sa akin. Ginagawa mo Diba? sa amin yan. Eh, kasi mas Ikaw rin maganda ako ginagawa sa sa amin inyo. yan. Ginagawa mo rin yan. Ang laki ng ingit niyo sa akin. O, di ba? Okay. Ate Joanne, ipaliwanag mo Ginagawa mo muna sa akin yun. ang inaakusa sa iyo na bakit hindi ka nakakabayad pero nagpapaigib ka at pinagkakakitaan mo. Totoo ba yan? Hindi ko naman po pinagkakakitaan. Okay. Nang nakiusap po yung kamag-anak po ng asawa ko na makiigib sa amin, pinag-iigib ko po kasi syempre may kasabihan nga po tayo. Ang mga nagugutom pakainin, ang nangangailangan painumin. Oh. At pinainom ko po ng tubig. Binibigyan ko po silang tubig. Nakakapagbayad naman po sa akin, sa totoo lang. Kaya lang po, syempre po sa ngayon po, nawalan po ako ng trabaho. Nagagastos ko po yung nababayad sa akin. Dahil nagtutuhog po ako ng... Kaya nga ako nagsasampagitan lang ako Pero eh. Joanne, 3 buwan ka nang hindi nakakabayad. Opo. Ano ang plano mo? Dahil kaya nagagalit na si Nanay Florida. Dahil I think 1 buwan, 1.5, maiunawaan ka.
Pero kung 3 buwan at hindi ka nagbabayad at meron ka namang pinapaigib na iba, sa tingin natin dito, kailangan ayusin mo yung problema mo. 'Di ba? Makapagbayad ka man lang. So ano ang plano mo? Nagpaliwanag ka na ba kay Nanay Florida saan napunta ang pera? Nakipag-usap na po ako dyan, sinubukan makapag-usap sa kanya. Ang gusto niyo po kasi mangyari sa akin, pero sa inyo ako maibigay yung 3 buwan na kulang ko. Sabi ko nga po sa kanya kung pwedeng hulug-hulugan ko dahil wala pa nang po akong trabaho. Ang katwiran niya ko kasi, kesyo kailangan daw yun agad makuha yung pera na yun. Ano nga po ibibigay ko? Bakit? Sa Maynila ba tumatanggap sila ng installment? O, di ba? O bakit? Kasi ba, ikaw panggali. O natural, magagalit ako. Hoy, pumuti ng buhok ko. Pumuti ng buhok ko. Huwag niyo akong gugulangan. Nako. Mas magulang ako sa inyo. Tumatanda ka rin, wala kang pinagkakatandaan kasi. Masyado ka rin. Kasi, sa Maynila o sa Meralco, walang installment. O, tapos gagawin niyo akong Kunyari installment. mo, unawaan mo ako. Pero nakakadaling pinakwento mo na ako ni kanino. Tapos kayo pang galit sa akin. Talaga. Ang mahirap kasi Nagmamarites na kayo. na nakikita natin dito, kadalasan, hindi naman natin kultura ito, na kung sino yung may pagkukulang, sorry Ate Joanna, pag-uusapan lang natin, ay tayo pa ang talagang matapang, galit, pero nasubukan mo ba talagang makiusap? Nakiusap naman po ako sa kanya. Ilang beses kang nakiusap? Siguro po mga 2 beses po. Yung Tapos? pangatlo po, hindi ko na po sinubukan kasi kada lalabas din po ako sa amin, ganito po, may naririnig din po ako sa mga Ano mga naririnig mo? Katulad ng... po. Ako, na nakikigib ako sa kanila, siyempre po, ang sa akin lang po, yung kanina na po ako ng maayos na na lang, hindi yung sa ganyan pagkakala niya po, siyempre nasasaktan din po ako. Alam niyo po, natutuwa ako kay Aling Joanne dahil sa tinagal-tagal ng aming mga pakikinig dito sa napakaraming mga panauwi natin. Si Aling Joanne lang ang nagbigay ng quotation from the Bible. And that caught my attention. Kayo, wala kayong nalalaman sa mga quotation sa Bible. Ano pa itong quotation na ito, Dr. Love? Mahalaga ito, Mama Carla. Sabi niya, ang pinaninindigan ni Aling Joanne, pakainin ang nagugutom, painumin ng mga nauuhaw. Kaya nga siya, nagpapainom, nagbibigay, nagsusupply ng tubig sa nangangailangan. Minsan po tayo, meron tayong intensyon na maganda para makatulong sa kapwa. Pero ang nangyayari, mali na ang paraan. So, tingnan natin dito. Nakatulong ka rin sa iba, magandang intensyon mo. Nakatulong ka sa iba, pero nadadaya natin sa isang banda ang tumutulong sa atin, si Aling Florida. Tama po ba ako, Aling Joanne? At sana, wag na pong maputol yung serbisyo. Otherwise, the worst that she can do, putulin ang serbisyo sa inyo, sila na lang ang makikinabang. Salamat po. Ganda, Dr. Love. Salamat sa iyo. Di ba nga, di ba, gusto mong tumulong, binabayaran ka naman, yung binayad sa iyo, bakit hindi mo ibigay dun sa pinagkakautangan mo? At kung ikaw nakikiusap, pakiusap yun, pwedeng hindi ka pagbigyan, pag-utang, binabayaran. Pwede ba yun sa Manila Water? Di pa ako nakakabayad yung may utang sa akin pwede ba? Puputulang kayo kahit sa Meralco. Basic naman yan, kahit batang maliit, alam yan. Unless talagang wala kang intensyon na magbayad, kunayo ka. Oras natin, ganat ng 3 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Ayun di ba? Maraming salamat sa mga regular na mga nakikinig sa atin. Alfred Saban, maraming salamat sa iyo. Alfred Saban, isa sa mga naging pilgrim sa atin. Ito nagdaan nating Marian Pilgrimage sa Europa. Ika, Villanca, binabati natin ang magandang gabi. Nasa linya ngayon para mag-react sa ating Pes to Pes.
Hirit ni Dr. Love, ang ating kaibigan si JC Calasikas ng Bulacan. Sa mga patuloy pong sumusubaybay at nag-aantabay sa face-to-face sa TV5, abangan po ninyo very soon ay makapanonood na tayo ng bagong episodes ng face-to-face. May malaking pagbabago sa programa, meron tayong malaking inaasahan na pagbabago at ibang atake, ibang approach sa ating mga cases na tatalakayin po sa face-to-face. Antabayanan po ninyo yan. This is going to be very interesting. Alamin natin ang opinyon ng isa sa mga tagapakinig natin at na-miss din natin ang pinig ni Teacher JC Calasikas buhat sa Bulacan. Good evening, Teacher JC. Good evening, magandang gabi at welcome back po sa inyo. Ay, thank you. Welcome back din sa akin. Saan ba ako nandun? Teka ha, ako'y nasa Roma at ako'y hindi lumabas ng hotel dahil masakit ang tuhod ko, kalalakad. Hindi ako lumabas ng hotel ng maghapon at ang pinapanood ko ay ang JC Calasikas sa kanyang Facebook page na nanginginain ng pananghalian yata. Is that right? Sabi ko, Saturday po yata yun. Oo, sabi ko, ito si JC talaga, oo. Ang sarap kumain, parang hinahanap ko yung pagkain Pilipino. Wala, talagang sawang-sawa ako dun sa Alam mo yung pasta nila, walang kabuhay-buhay ang pasta nila. Yung mga Pilipino kasabi ko, kumakain ng spaghetti, nilalagyan ng asukal yung spaghetti, yun ang lasang Pinoy. Ang spaghetti ng mga Italiano, walang kwenta. Talagang, yun lang bang, yung fresh tomatoes, no, na ginawa nilang sauce, ibubuhos lang yun sa pasta, okay na yun. Oh, tsaka tinapay na matigas. Anyway, balikan natin ang ating pest-to-pest hirit ni Dr. Love. Itong mga participants natin dito, yung isa, umuupa pala siya, I think that's the wrong word. Nagbabayad siya dahil binigyan siya ng koneksyon ng tubig. Siya naman, maawain daw siya at gusto niyang sumunod sa tagubili ng Diyos na pakainin ang nagugutom, painumin ng mga nauuhaw. Kaya yung kanyang supply ng tubig na dapat ay binabayaran niya doon sa may-ari ng metro, pinagagamit niya doon sa iba na kakilala niya. Binabayaran siya. Pero hindi siya nagbabayad doon sa may-ari ng kontador. Hinahabol siya ngayon. Ang sabi niya, pinapahiya mo ko nakiusap naman ako sa iyo, pinapahiya mo ko, hindi ako makakabayad sa iyo, huhulugan ko na lang. Ang sabi ng may-ari ng kontador, hindi po pwede yan sa Manila Water o sa Maynila. Miski Meralco, hindi po pwedeng huhulugan. Puputulang kanila. Di ba? Oo, walang patawad mo yan. Wala, talaga negosyo yan Di ba? Oo. Anong masasabi mo ngayon? Sino may kasalanan dyan sa dalawang yan? Sa tingin ko, brother, dun yung nangupahan halos binigyan siya ng linya Tayo, ginawa ng negosyo. Oo. Yung pinambabayad ng mga constituent, mga customer niya, hindi niya binabayad sa may-ari. Right. Ang nangyayari, umamin siya na ginastos niya yung pera na ibinayad sa kanya. Oo. Opo. Dahil ba sa nawalan siya ng trabaho? Kasi may paraan na gumawa siya ng paraan pag wala siya pagbayad. Hindi katwiran yun. May responsibilidad ka dahil ginamit mo yung tubig nung may-ari ng kontador. Dinibenta mo pa. Binabayaran ka naman, di ka naman nagbabayad. Alam mo ba doon, submitter siya nabanggit siya kanina. Alam ko pa naka-submitter, lumalakas ang konsumo ng tubig Kumpara sa original na metro. Mas mataas? Ganun ba? Tumataas, mas mataas ang konsumo. Well, alam niya yun. Definitely, alam niya yun. Bago siya kumuha ng tubig doon sa submeter, alam niya yung babayaran niya. At saka pag ginamit mo yung tubig ng iba, yung kuryente ng iba, may responsibilidad ka, lalo nagpapabayad ka. Di ba? Yes. Oo. Lalo-lalo na, nagpapigig siya
sabi, meron ba siyang kamaritesan na nakikigib sa kanya? Paano gagawin mo? That's beside the point. The point here is, hindi ka nakakabayad ng kinonsumo mong tubig. Well, ang solusyon niya dyan, Brother John, yung may-ari. Pati yung palayasin yung inuupa. Basta magbayad mo na siya ng ano. Gawa niya ng paraan yung gawa niya ng paraan yung tubig. Okay. Kasi mauwi sa baranggayan yan. Oo. Ay, malaman-lamang yan, maputulan sila ng supply ng tubig. Di ba? Yes. Pati tuloy, yung may-ari ng kontador, madadamay. Yes, opo. Kasi parang, ginagatasan na yung tubig eh. Right. Teacher JC, anong iniiwang yung leksyon nito sa atin na mga nakikinig sa programa natin? Anong leksyon ang maaari natin makuha? Brother John, sa umpisa pa lang ng programa ng face-to-face kanina, yung kumbaga yung tiwala natin sa isang tao na nangungupahan. Kung talaga bang siya ba ay nagbabayad talaga, hindi pumapalya. Kasi pag dumating yung panahon na ang customer natin ay pumapalya, wala na ho yun. Oo. Tutuloy-tuloy na ho yun. Oo. Kasi nagiging naging sandi na siya ng negosyo eh. Tama. Kung kaibigan mo siya, kung kumari mo siya, walang problema. Kung hindi naman siya pumapalya sa pagbayad. Oo. So, ang lesson dyan talaga yung kung talagang magpapaupa ka, kailangan yung tao ay mapagkakatiwala ang magbabayad. That's right. Well, kamag-anak o hindi kamag-anak, kumari o hindi, basta ginamit mo yung pag-aari ng iba, may tungkulin ka, may responsibilidad ka na magbayad. Oo, brother. Yan. JC, maraming salamat sa iyo, ha? Yeah, brother Jun, babati lang muna. Go ahead. Make my day. Yung mga estudyante ko, yung critic, nakikinig sa atin. Wow, talaga. Nanonood sa atin. Yung mga ratings mo na yan. Then, brother Jun, makatanda po rin nyo, ginugulitan natin yung unang taon ng pagkamatay ko ni DJ Richard. Kailan ngayon ba? Ngayon po, October 25. October 25 ang kamatayan DJ Richard. First year na pala ngayon, naka-isang taon na, no? Isang taon na, bilis. Namimisan natin ang tinig niya. Yeah, I remember. Dinalaw ko pa siya. Natin. Oo. Sige, pagdarasal natin. Thank you, JC. Yes, salamat Thank sa you, iyo. Thanks a lot. Si Teacher JC Calasikas ng Bulacan. And speaking of Bulacan, ang kaibigan natin na nakilala po natin sa Malolos, Bulacan, nung tayo magtungo dyan sa Bulacan State University sa Malolos, si Ray Mungkal, ay nakatutok sa programa natin ngayon. Magandang gabi sa iyo, Ray. Thank you and thanks a lot sa patuloy na pagtitiwala sa ating programa. Nais din nating ipaabot ang ating taus-pusong pakikiramay kay Chato Sakluti sa pagpanaw ng kanyang anak. Ang cause ng kanyang death ni Abigail ay lung cancer. Yun. Kaya ang amin pong taus-pusong pakikiramay sa pagpanaw ng kanyang anak na si Abigail. Narito ang ilan sa mga text messages ng ating mga tagapakinig buhat kay Limfa Fukushima sa Japan siguro ito. Bumabati sa atin ng magandang gabi. Lance Abellion, good evening Brother June. Welcome back and happy that you're safe back home. Thank God it's Friday. Watching from Sampaloc, Manila. Buhat po yan kay Lance Abellion. Hopefully makasama natin sa Monday. Roel Malvar Crisostomo, good evening Kuya Poy. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang panahon dito sa MOA Pasay area. Shout out po sa misis ko, si Jennifer Crisostomo at sa mga anak ko, si JR, Dirk ba yun? Jewel, Lovely at Angela ng Bacoor, Cavite. Buhat po yan kay Roel Malvar Crisostomo. Roel, tapos na kahapon si Kuya Poy at pinasasalamatan natin si Kuya Poy sa napakagandang paghawak niya sa programa natin. Ito po si Brother June Banaag na po hanggang alas 11 ng gabi. Leo Havares, good evening. Nico Cabales, Dr. Love, abangan ko mas pinalakas na face-to-face harapan with Corina Sanchez. Opo,
face-to-face harapan. Yan ang mga bagong episodes natin. Panoorin po ninyo, abangan nyo yan. Hindi ko pa alam actually, pero mababago tayo ng time slot in the afternoon, no? In the afternoon. Maraming salamat. Ariel Tugbo, maraming salamat. Alani Hungko ng Kuwait ay nakikinig sa atin. Si Jethro Ray Pamplona. Michael, good evening, Brother John. Happy Friday weekend to you and to all your viewers and followers and listeners and watching and listening from Kamuning, Quezon City. Diosdado Vilio. Dr. Lab, nakikinig po ako ngayon sa inyo. Salamat, Dado. Thank you. Ambo Estrella, welcome back. Always from Parañaque. Good evening. Si Jess Aris, Herbert Gaor, Nelia Thomas ng Barangay Kiling, Tanawan, Leyte. Layo na niyan, ha? Jason Bachar, Maria Erika Yek Lopena, welcome back. Si Vicky Encabo ay nakikinig din sa atin. Shout out tayo kay Angelita Banatao ng Pateros, Julieta Sugitan, Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin, Tondo, Manila, Sherry Pichor ng Seattle, Washington, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, JC Calasikas ng Bulacan, Marvin Sandro Riabad ng North Caloocan, nagpapacheck ng attendance, si Carmelita Lina Neira, Rodolfo Cruz, and Elvira Cabahog. Welcome home. Now watching Dr. Love Radio Show sa Pasay City. Maraming salamat po sa inyo. Pagbabalik po natin mamaya, ating tutunghayan ang isang liham kasaysayan. Medyo magkahabaan ang liham kasaysayan na ito, pero tunghayan po natin dahil very interesting ang kanyang kasaysayan. Buhat po kay Jessica sa pagbabalik ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Samantala, narito ang awitin muna ni kaibigan ko. Tita Maids ang tawag ko sa kanya. Oh, I always remember. Isa sa mga awiting inawit ni Isina Plaka, Isina CD ni Tita Maids bago siya pumanaw, ay itong awitin na ito na personal ibinigay niya yung kopya sa akin, no? And hindi nagtagal, pumanaw si Tita Meds. Napakabait na tao. Narito ang awitin buhat kay Armida Sigyon Reyna. Oras natin, ganap ng alas 10:37 ng gabi. Sakaling kayo po ay merong mga suliranin or mga kasaysayan ng buhay na gusto nyong ibahagi sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating programa. Magpadala kayo ng liham kasaysayan. Ipadala po ninyo sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ang inyong pangalan at ang inyong contact number para makipag-ugnayan po kami sa inyo. Sa gabing ito, atin pong itatampok ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Jessica ng Albay. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Dear Dr. Love, tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Jessica, mula po ako sa Albay. Pero sa kasalukuyan po akong nananatili rito sa Maynila para magtrabaho. 33 anyos na po ako at ako na lamang po ang inaasahan ng magulang ko dahil sa mga kapatid ko ay may kanya-kanyang pamilya na. Ang mga magulang ko po ay kasalukuyang nasa Albay. Isa po sila sa matinding tinamaan ng bagyo. Laking pasasalamat ko naman po at kahit po nasa evacuation center ang aking mga magulang, safe naman po sila. Ngayon at patuloy pa rin po ang komunikasyon namin. Kaya nga lamang po, nitong bumabagyo, may message sa akin ng nanay ko na medyo napaisip po ako. Natakot pa nga po ako kasi akala ko parang nagpapaalam na po siya. Kaya grabe po ang dasal ko, Brother June. Sinabi niyang huwag akong masyadong mag-alala sa kanila. Kaya nila ang sarili nila. Ang lagi ko raw isipin ay ang maayos ang buhay ko at umaasa raw silang makakawala ako sa sitwasyong meron ako ngayon.
Gusto nila na bago sila mawala sa mundo ay magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Napakabuti po ng aking mga magulang, Dr. Love, at gusto ko pong linawin na kung anumang sitwasyon ang pinasok ko, wala po itong kinalaman sa paraan ng pagpapalaki nila sa akin. Ako po kasi ngayon ay nagmamahal sa isang lalaking pagmamay-ari na ng iba. Alam po nila na ang lalaking iniibig ko ay may asawa at mga anak. Hindi po lubos na nagsisink in sa akin na isa akong kabit. Ang nasa isip ko po kasi noon ay napasubo lamang po talaga ang lalaking mahal ko sa maling babae sa maling pagkakataon na dapat po ay sa akin talaga siya. At kahit po pangalawa lamang ako at lihim ang relasyon namin, hindi niya po pinaramdam sa akin na kahati ko ang pamilya niya. Kaya nga lamang po, dahil doon sa message ng nanay ko, nitong nagdaang bagyo, para bang natauhan ako. Bumuo ng sariling pamilya. Siguro hindi lang nila masabing itigil ko ang paninira sa ibang pamilya. Gusto kong ipaliwanag ang sarili ko na hindi naman po kasalanan ang magmahal. Handa nga po akong tanggapin kahit pa masakit sa akin. Pero parang sa sinabi ni nanay, parang gusto kong mapasaya sila bago pa man sila lumisan. Gaya ng sabi niya, siguro ay sobra ang saya nila kapag nakapagpakilala na ako ng lalaking pakakasalan ako at magkakaroon ng anak. Iniisip ko nga lamang po, paano ito sisimulan? Paano po ako kakalas sa sitwasyon ko ngayon, gayong mahal na mahal ko siya? Paano po kung kami po pala ang para sa isa't isa? Sayang naman kung isusuko ko. Iniisip ko rin kung okay lang kayang tanungin ko na lamang siya na panindigan na lamang ako at iwan ng kanyang naunang pamilya. Pagiging makasarili po ba yun, Dr. Love? Baka naman kasi nahihirapan na rin siya at baka mas mabuting magpakatotoo na lamang siya at sumama sa akin. Sana po ay mapayuhan niyo ako, Dr. Love. Ano man po ang inyong sasabihin, akin pong tatanggapin. Salamat po, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Jessica, sa iyong pagbibigay ng pagkakataon sa ating programa na maibigay ang ating opinyon hinggil sa iyong sitwasyon ngayon. Pero hindi ako naniniwala sa isinulat mo dito na anuman ang inyong sasabihin, akin pong tatanggapin. Ek yan. Charot yan. Sana totoo. Sana pakinggan mo ang sasabihin ko. Una, puntahan natin ang nanay mo at ang iyong mga magulang. Ang nanay mo ay nagpadala ng liham o mensahe sa iyo at sinabi niyang mas magiging maligaya sila kung ikaw ay makatatagpo ng isang lalaking magmamahal sa iyo at magiging sarili mo. Makapagtayo kayo ng sariling pamilya. Ito ay normal na kaisipan ng isang magulang na makitang ang kanyang mga anak ay nasa magandang sitwasyon. Totoo na walang magulang na nag-iisip ng masama sa kanyang mga anak. Lahat ng magulang ay nag-iisip ng kagandahan ng buhay para sa kanyang mga anak. At ito ang pangarap ng iyong ina, na dumating ang pagkakataon na magkaroon ka ng sarili mong pamilya sapagkat alam nilang immoral ang ginagawa mo. Sa isang babaeng katulad mo, maaaring hindi mo na napapansin yung immoralidad ng iyong practice, ng iyong ginagawa. Dahilan sa matinding pagmamahal mo dito sa lalaking ito.
doon sa iyong karelasyon na isang lalaki na may asawa at mga anak. Hindi isa, ha? Mga anak. Siguro ang sasabihin ko sa iyo, bilang isang dating babaero at bilang isang dating lalaking may kinasama ding babae, at totoo, minahal ko yung babaeng yun. Pero hindi yun sapat upang ipagpatuloy ang isang maling gawain. Katulad mo rin, no, Jessica? Ngayon na nakita mo ang kamalian nung ginagawa mo, dapat sana'y ituwid mo na. Pero ayon sa iyong sulat, pinagtatakpan mo pa rin ang isang maling gawain at meron ka pa ring denial. Nakahanda ka pa rin na magsakripisyo bilang isang escabeche, bilang isang kabit, bilang isang babaeng mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Di ba? Ang sakit pakinggan. At iyan ang palaging itatawag sa iyo ng lipunan sapagkat immoral ang inyong relasyon. Maswerte ka. Hindi ka pa nabubuntis. But sooner or later, gagawa kayong dalawa ng isang problema na magdadamay pa kayo sa isang taong walang kinalaman sa mundo kung hindi maging magulang kayo. Ang ibig kong sabihin, yung batang inyong isisilang ay magiging isang problema pa sa buhay niya na maging illegitimate or tinatawag nating iho de bastardo. Kung kayong dalawa ay nagkamali na, bakit kinakailangang magdamay pa kayo ng ibang bata? See? Tinitingnan ko ang flow ng iyong liham kasaysayan at sa flow ng pagkakasulat mo ay parang determinado kang ipagpatuloy ang inyong relasyon at determinado ka na makihati na lamang sa pamilya ng iba. Parang hindi ko na nakikita sa iyo ang values na dapat sana ay isinasabuhay mo. Hindi nagmamadali ang iyong ina na makakita ng isang lalaking pakakasalan ka at para magkaroon kayo ng anak. Hindi nagmamadali ang isang magulang. Aanhin mo yung nagmamadali ka at makakita ka ng isang lalaking magpapakasal sa iyo. Pero hindi naman tapat ang pagmamahal sa iyo. Hindi magtatagal ang inyong relasyon. Hindi magtatagal ang pagsasama ninyo kapag gayon. Sa paghahanap ng makakasama mo sa buhay, hindi ito po pwedeng apurahan. Hindi ito po pwedeng madalian sa paghahanap. Pinag-aaralan ang kilos, pinag-aaralan ang mga ugali, pinag-aaralan ang bawat kilos at desisyon. Hindi po pwedeng madaliin ang bagay na ito. Finally, maibahagi ko lamang sa iyo ang mga bagay na dapat ay pag-isipan mo. Paano ka maaaring gumising sa umaga at humarap sa salamin at makita mo ang iyong sarili na nagsasabi sa iyong ikaw o isang babaeng mang-aagaw ng asawa ng may asawa? Ikaw ay isang babaeng kabit. Ikaw ay isang babaeng naninira ng pamilya. Anyway, you look at it, hindi mo po pwedeng i-justify ang ginagawa mong kamalian at hindi maitutumpak kailanman ang isang kamaliang ginagawa mo ngayon kahit na umabot ng 20 taon yan. Kung ipagpapatuloy mo yan, hindi ko alam kung saan ka kukuha ng konsyensya para harapin ang iyong mukha sa salamin at masabi mong maligaya ka sa pang-aagaw ng asawa ng may asawa
Maligaya ka sa pang-aagaw ng ama ng mga batang walang muwang. Maligaya ka na malaman mong sinisira mo ang isang pamilya. Bakit ikaw ang magiging dahilan para tuluyang mawasak ang isang pamilya, ang isang asawa, ang kanyang mga anak? Bakit ikaw ang magiging dahilan upang wasakin ang isang pamilya? Bakit hindi ikaw ang maging dahilan upang mabuo ang isang pamilya na maiyalay sa Diyos ang pamilyang ito? Isang bagay ang maliwanag, Jessica ng Albay. Sa pang-araw-araw na takbo ng iyong buhay at paggawa mo ng desisyon, wala ang Diyos sa iyong isipan at sa iyong puso. Wala ka ng konsyensya. Ang sabi nga ni Pope John Paul II nung siya'y nabubuhay pa, you become callous to sin. Nagkakalyo na ang puso mo sa kasalanan. Baliwala na sa iyo at hindi ka na nakukonsyensya sa kasalanang ginagawa mo sapagkat araw-araw yang kasalanang yan ang ikinabubuhay mo. Hindi lamang tayo sa buhay na ito mamumuhay. Darating ang panahon na magpapantay ang ating mga paa. At kung may kinikilala kang Diyos, haharap ka sa Diyos pagkatapos mong mamatay at hahatulan ng Diyos ang iyong buhay ayon sa uri ng iyong pamumuhay. Ito'y isang palaala, Jessica. May pagkakataon pa. At huwag mong ipilit ang iyong sarili sa isang lalaking hindi para sa iyo. Ibalik mo ang lalaking yan sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Huwag ikaw ang maging dahilan para mawasak ang isang pamilya. Na balang araw, pagsisisihan mo rin. Ang isang taong gumagawa ng immoral na bagay, kahit paanong tulog ang gawin mo, maniwala ka sa akin. Hindi ka magkakaroon ng peaceful sleep. Hindi ka makakatulog ng mapayapa sapagkat alam ng konsyensya mo na nang aagaw ka ng asawa ng may asawa. At kung sakali mang nangangarap ka na magsama kayo ng lalaking ito, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Isang araw, ang ginawa mo sa asawa ng lalaking ito ay gagawin din sa iyo ng lalaking yan. Kung sa tunay niyang asawa ay hindi siya naging tapat, bakit siya magiging tapat sa isang kabit na katulad mo? Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Ito ni Diomedes Matura ng Tangi Kong Pag-ibig. Pansamantala po tayo magpapaalam at magbabalik po tayo sa araw ng Lunes alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating producer, Jenjen Morales and Mike Santillan, ang ating director, Sheikh Mamaril, Ron Cruz, ang ating studio technician, at ang ating PA at avid operator, Jerry Ann Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, hanggang bukas, hindi pala, hanggang sa Lunes ng gabi. Magandang gabi, maraming salamat, Shabbat Shalom.